Or guys, nakabit na natin. And ito torque spec na lang natin to, 54 Newton meters. Ito guys, nakaset na yung torque wrench natin. Ito guys yung naging issue natin nung nagkabit tayo ng Racing DNA na nuts. Medyo pasok tong sigunyal. Ayan o. Pag stock kasi medyo labas dapat yan. Kaya maraming nag-recommend na magkabit tayo ng speed tuner na offset washer. Ang maganda kasi dito sa offset washer, may lubog na yan sa gitna. So dito uupo yung Racing DNA nut natin. Kaya hindi na masyadong lalabas. Tapos pwede na tayong gumamit ng mas makakapal na tuning washer. And kabit na rin natin tong Racing DNA na torque drive nut. Pero compare din muna natin sa stock. Ito guys, ang problema ko dito, masyadong mataba tong Racing DNA na washer, kaya lumalabas tong nut. Itong offset washer, mas manipis lang ng konting-konti, pero ang advantage nito, ito nga, lubog yung gitna. So sakto yan dito sa Racing DNA na nut. Ayan guys, sukat na sukat, and hindi na ganun kalabas yung nut. Dito naman sa Racing DNA na clutch bell nut, wala naman tayong problema dito. Kasi pareho lang ng size. Ginawa lang flange nut. Parang pinag-isa na yung nut tsaka washer. Ito guys, yung JVT bell natin. Ang goods pa naman. Ito guys, yung bago nating Pitts bike na ceramic bushing. Dami rin nagtatanong sa atin kung same ba ng haba ng stock. So tara, kumpara natin. Yung guys, mukhang pantay naman. Pero sukatin na natin pa, sigurado. Ito guys, yung ceramic bushing. Mukhang nasa 51mm. Dito naman tayo sa stock. Medyo malabo mata ko pero 51mm din naman yung tingin ko. Pero may issue nga pala tayo ngayon dito sa JVT na slider piece. Tingnan nyo guys, bago-bago pa to eh. Ayan o, gumagalaw na. Dapat daw side to side. Pero may naramdaman na rin akong konting alog. Itong isa medyo mas masikip naman, pero gumagalaw pa rin. Side to side meron din konti. And ito minimal yung galaw, pero still naramdaman ko meron pa rin. Pero itong isa kasi medyo maluwag eh, no? Ayan oh, laki ng galaw. So ang dami nag-recommend, gamitin ko na lang daw itong stock na backplate na merong stock na slider piece. Itong stock kasi guys, after 2 years, wala, dikit na dikit pa rin. Kahit konting galaw, wala. Pagdating talaga sa reliability, mahirap talunin ng stock eh, no? Pagdating naman sa size, mukhang pareho lang. Sa bigat naman, parang mas magaan ng konti itong JVT. Teka, timbangin na lang natin para sigurado. Timbangin muna natin itong JVT. 147.9 grams. Ito namang stock na backplate. 149.8 grams. 0.6. So mas magaan nga ng konting-konti lang yung JVT. So try na natin tong stock na backplate dito sa JVT pulley. Parang masikip ah. Hindi lumulubog eh oh. Ayaw pumasok. Dami nagsabi sa akin pwede daw. Baka sa previous version ng JVT pulley nila nasubukan. Kasi version 2 tong sa akin and ayan guys, confirmed. Ayaw pumasok nitong stock na backplate na mayroong stock na slider piece. Parang pareho lang naman ang sukat, no? Kaya ayaw pumasok. Pag dito sa JVT na backplate, yan guys, oh. Pasok na pasok. Pag itong stock, ayaw pumasok. Yan guys, oh. Alright, no choice tayo. Mukhang mag-add to cart na lang tayo ng JVT na slider piece. Alright, so tanggalin naman natin itong torque drive nut. Ang sukat itong stock 39mm. Pero yung mabibili nyo namang socket dyan is 3941. So sakto itong 39 sa stock. Pero ito kasing Racing DNA na bago, 41mm to. So gagamitin lang natin yung kabila. Alright guys, natanggal na natin. Kita na yung TSMP natin na center spring. So compare muna natin. Ito yung stock na torque drive nut, 39mm. Ito naman yung Racing DNA, 41mm. Pagdating naman sa kapal, parang pareho lang. Pero syempre, obviously, kitang-kita namang mas high quality to. And ito pala guys, yung 1,200 RPM natin na TSMP, center spring. Tigas check. Yan. Matigas pa rin, hindi lumalambot. Or guys, nakabit na natin. And ito torque spec na lang natin to, 54 Newton meters. Ito guys, nakaset na yung torque wrench natin. Nagtagal din tayo dito sa Racing DNA na torque drive nut. Pero hindi ko talaga makabit. Kaya itong stock na nut na lang muna ulit yung kinabit ko. Torque spec na lang muna natin, 54 Newton meters. So pag tumunog na goods na yun, pwede nyo ulitin. Kung nahihirapan ka palang maglagay ng belt sa torque drive, may napanood akong technique. Ilagay nyo muna tong bell, mas madali nyo na mapipisil yan. Matigas pa yung center spring natin ha. Napasok na kagad natin. Dito ko dati nahihirapan eh. And ito guys yung 0.5mm natin na tuning washer. Nandito naman guys, 49 Newton meters. Pag tumunog na, okay na yun.
Gamitin na natin tong offset washer. Yan guys, hindi ko pa nahihigpitan. Pantay na. So mas lalabas pa tong sigunyal pag hinigpitan natin. Alright, so goods na guys. Parang parehas na nung sa stock. Nakalabas lang ng konting-konti. Alright, mukhang okay na naman, oh. Tingin ko nabawasan yung pagpag eh. Pero flex ko lang pala muna itong bago kong signal lights. Para sa akin, mas bumagi sa gusto kong setup ha. Kasi nag-flow na yung line dito. Wala nang nakausli. Hindi pa naman ganun kadilim. Pero yan, oh, kitang-kita naman guys. Napakaliwanag niyan. Ito isa sa mga pinakamura kong upgrade. Pero ang laki naman ng ngiti ko. Tara guys, test ride na ulit. Alright, so tara. Testingin na natin to. I doubt naman na may nabago sa performance dahil dun sa offset washer lang. Pero syempre, ito may ginagawa tayo sa CVT. Dapat test ride after. Tuwing nagbubukas tayo ng CVT, syempre kailangan gamitin mo after para siguradong maayos yung takbo. Medyo napapaisipin ako ngayon eh. Although bago pa yung GVT natin, ay isang buwan pa lang yata. Pero lumambot ka agad yung center spring, di ba? Tapos ngayon naman, yung slider piece, maluwag ka agad. So mapapagastos ulit tayo ngayon. Syempre kailangan kong bumili ng slider piece na JVT. May mga nag-comment kasi na pwede ko raw gamitin yung stock na backplate. Kaso kita naman natin kanina, hindi kasya. Masyadong masikip yung yung slider piece. Yun oh. Batang 90 siguro yun. Bumibirit ng Honda Civic eh. Kaya yun na nga, may pilitan tayo mag-add to cart ng JVT na slider piece. Sana na lang pagbili natin, wag naman agad lumuwag ulit. Pero don't get me wrong ha, gusto ko yung takbo. Gusto ko yung performance itong JVT. Talagang mapapangiti ka. Pero yun nga lang, sabi ko naman once mag-upgrade na tayo ng CVT parts, alam ko hindi na yan kasing reliable ng stock. Pero hindi ko lang in-expect na ganun kabilis. Yung center spring natin na 1000 RPM, lumambot ka agad. Parang 2 linggo pa lang yata. Tapos itong slider piece, wala pang isang buwan, lumuwag na. Dami mga nire-recommend sa akin, Daytona, NCY. Mukhang based sa comments mukhang mas reliable yung mga brands na yun. Meron pa pala isa, TSMP. Actually pwede tayo pwede natin i-try mag straight TSMP. Kasi yung center spring natin ngayon, yung 1200 RPM, TSMP. Pero bahala ko rin kasing subukan yung NCY Yung nakita ko sa Makina Moto Expo, yung color red yung pulley, tapos gawa sa Teflon. Self-lubricating na rin daw yun. Siguro ang hinahanap ko ngayon sa setup is yung magandang balance ng performance at reliability. Siyempre magastos na bisyo na nga yung CVT tuning. Tapos kung hindi pa tatagal yung mga piyesa at kailangan mo magpalit, mas pa yun, dagdag gastos. So sa may mga recommended brands pa dyan guys, pa-comment lang. Kasi hindi ko pa rin alam yung mga gandang brands hindi ko pa kabisado. And kaya ako naisipang mag JVT. Plano ko nga straight JVT Kasi ito yung madalas ko naririnig. Nakikita sa mga video. Gulat din pala guys, ang daming nagni-negative comment din sa bago nating signal lights. Dati na yun, mag-hazard ako. Yan. Kasi maliit na lang siya. Para sa akin kasi, yan talaga yung trip kong style. Hindi ko lang mag-gets yung may mga ibang tao na parang pinoproblema nila yung itsura o yung setup ng ibang motor na hindi naman kanila. Di ba? Huwag nyo nang problemahin yun. Hindi nyo naman pera yung pinambili. Hindi nyo rin naman motor yung pinagkapitan. O kasi kahit anong setup ang makikita ko, syempre respetado mo yan. Kasi bottom line, yun yung trip ng may-ari ng motor. So kung wala namang perwisyong dulot, suportahan mo lang. Or at the very least, respeto lang. Pero hindi pa ako nasanay, Talagang napakaraming toxic sa comment section. Lalo na ng Facebook, nako. Naglipa na dun. Nandun yung tipong mumurahin ka, di ba? Mumurahin ka, tapos pag tinignan mo yung profile, mga Bible verse ang nakalagay. Di ba? Mapapamura ka na lang putang plastic. Ayun lang naman, nabanggit ko lang. Pero good vibes lang tayo, good vibes. Yeah, pero so far maganda yung takbo ng motor natin. I'm not sure kung susubukan ko yung 1mm na tuning washer.
Gusto ko sanang subukan, kaso nga may isang nag-comment na ano eh. Pag tinry ko yung ano, pag ginamit ko yung 1mm na tuning washer sa JVT pulley, maliit na lang daw yung kapit ng slider piece sa poste. Eh lalo na ngayon na gumagalaw yung slider piece natin, kaya mas natatakot akong subukan. So by the way guys, quick plugging pala. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, favor na rin, paklik naman ng subscribe button below and like and share the video. So yun lang, quick test ride lang tayo guys. Mukhang goods naman. Yan, ang ganda ng takbo. So kita-kits tayo sa next video guys. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.